So ayun na nga, pag-uusapan natin yan tungkol sa content monetization. Ang hirap talaga bigkasin talaga. Alam kong maraming makaka-relate nito. Oo, talaga maraming makaka-relate to. Alam kong isa ka rin sa mga bago na monetize ngayon ni Facebook. Na tulad ko noon talagang halos araw-araw talagang gumagawa tayo ng content. Talagang nagpapakahirap, nagpapakapagod, nag-iisip kung ano yung content natin sa araw-araw. Hindi totoo yan. Nung na-monetize tayo, akala natin na pag na-monetize na tayo, talagang yun na yung katuparan sa ating mga pangharap. Talagang tuwang-tuwa kasi mapatalon talaga ako. Alam nyo, parang nadoble ito yung stress ko nung na-monetize na. Bakit nung na-monetize na kinabukas, tinignan ko sa loob na 3 araw. Yung earnings ko, $1 dollar lang. Ako, ba't yan to? Sa totoo lang talaga guys, nawala na talaga ako ng gana. No, nawala na ako ng gana talaga kasi parang ko, ang hirap naman pala dito. Parang nag-upload ako ng reels, walang earnings. Hintay na ilang araw. Panisilip, curious ako, tinignan ko yung dashboard, yung monetization ko. Uy, wala pala na isang ini. Parang ayaw ko na yata, parang nawala na ako ng gana ng mag-upload sa Facebook kasi parang ang lit pa na kitaan, talagang naka-stress talaga guys. Pero nung lagi akong nanonood sa mga content creator na mga matagal na, yung medyo malaki na talaga yung mga followers nila, malaki na yung bahay nila. Kumuha ko ang ideas sa kanila paano ginawa nila na lumaki yung kanilang earnings nila sa paggawa ng content. Kaya doon ako kumuha ng ideas sa kanila. Kaya simula noon, gumagawa na ako lagi ng content. Tapos talagang sisipagan ko, tapos importante talaga yung pag-engage talaga. Imbes na inaabot na ako ng madaling araw, numudlat na nga yung mata ko ka. Kasi yung daliri ko, count me in, pambihira na yun. Inaabot ako ng madaling araw, count me in. Tapos pagsilip pinabugasan, uy, may dadagdag na 5 sentimo. Tuntua ako no. Ay naku, tuntua ako talaga. Putos na yan, sabi kasi sa putos ngayon, yun yung medyo may earnings, kaya hindi mo na ako nag-upload ng video ng reels. Upload daw ng putos, ayun. Patingin ko, uy, may 3 na dagdag, tuwa ako na. Kasi simula noon, yun na yung ginagawa ko, na upload ng photos, tapos nagpag-engage ako sa bawat dumadaan sa na content o video man o text post or photo sa sa wall ko. Talagang nag-i-engage sa kahit count me in, let's grow, kahit anong pwede basta maisip mo lang. Tapos tingnan niyo yung gawin niyo yung ginagawa ko dito, silipin niyo yung yung monetization niyo, di ba? Malagdagan yung mga income niyo doon, yung mga post niyo, yung earnings niyo malagdagan. Maniwala kayo sa akin. Kaya sa lahat ng mga baguhan diyan na nagtulad ko na nagsimula na maliit pa lang yung mga ganun talaga siyempre yung iba kasi yung mga matagal na nag-content, kahit simpleng kumakain lang sila, kahit naglalakad lang sila, pag pinost nila yon talagang malaki na yung earnings, gawa ng marami silang followers marami magre-react, marami uy, idol, marami congratulations idol. Tapos isa pang pinaka kung sino pa yung medyo may kita na malaki na kumikita sa Facebook, siya pa yung sinisinda ng star. Tayo ito yung nagsimula pa lang, wala man nagsisin sa atin, baliktad. Ano ba yung utak? Sila ba yung mga mayaman sila? Taka ko yung mga 2 million followers, ang dami nagsisin na star, mayroon ng 2,000 star, may nagsisin pa ng 5,000 star. Ba't hindi mo naman kailangan sindan yun? Kasi mayaman na yung mga dapat yung sindan niya, mga walang simula pa lang. Dapat, ano ba yung mga isip mo to? Yung ibang mga vlogger, talagang yung mayaman, kaya tayong mga baguhan, tayo magsipag talaga tayo ngayon. Talagang magtiis tayo dahil hindi naman lahat ng bagay, hindi naman nakuha sa mabilisan. Talagang kailangan din paghirapan to, is 1 year, 2 years. Kailangan siguro, mga ganun siguro, kailangan depende na sa paano natin i-workout yung ating mga
paggawa ng content, depende na paano natin pagandahin, no? Kaya siguro, kung kailangan gusto mo sumikat ka siguro, gusto mo mag-viral ka, kailangan silong magbuwis buhay, di magpakamatay ka, pag nabuhay ka ulit, di income ka, makuha mo yun. Pag namatay ka, tapos ibalik ka na San Pedro sa lupa, ay di kumita yung ano mo, di pakinabangan mo yung income mo. Pero pag hindi ka nakakabalik, ay sorry ka na lang. Bawin na lang, next life, gano'n na lang. Gusto mo mabayaran ka, pero sige, tsaga-tsaga alam muna tayo ngayon kasi talagang mahirap talaga yung hindi nakakuha sa lahat ng ano, yung mabilisan talaga kailangan natin paghirapan. Kaya talaga nagsimula ngayon, nakuha ko na yung technique para kumita kahit maliit lang. Tsaga-tsaga lang siguro. Kaya importante talaga sa atin ngayon ng mga baguhan, kailangan na palakihin at magkipag-engage na maaari isa-isahin natin yung tao na may mag-follow sa atin para dumami ang followers natin, may pag-ibigan. Yun talaga kasi pag marami tayong followers, nako, kahit pa ano pang i-content mo dyan, marami magre-react, may marami pa mag-9 star. Kaya tayo mga baguhan, talaga huwag tayo sumuko. Ako pa sa inyo, gusto ko lahat tayo pagdating ng araw, sama-sama tayo sa tagumpay. Kaya yung mga hindi pa na-monetize, huwag kayo masyadong excited. Nako, huwag kayo masyadong madali. Mas maganda unahin nyo muna, huwag nyo muna intindihin yung sana ma-monetize ako, sana ma-invite ako sa content monetization. Nako, ako sabi, may stress lang kayo, sabi ko sa inyo. Dahil mawala na pag na-monetize kayo kasi akala nyo na, oy, pera na to, sasahuran ng malaki. Mamaya, yung pa yung maging dahilan para umayon na kayo agad kasi ganito lang pala yung akala ko. Katuparan na naman pangarap ko, yayaman ako pag na-monetize na ako. Nako, sabi ko sa inyo. Kaya sa lahat ng mga baguhan niya, payo ko sa'yo, huwag niyo muna isipin niyang ma-invite kayo, ma-monetize kayo dahil hindi ganun kalaki ang kitaan sa Facebook, lalo pag mababa pa yung mga followers natin. Kaya ang mas maganda unahin niyo muna, makipagkaibigan kayo, makipag-engage kayo sa kapwa niyo content creator. Mas maganda siguro bago kayo ma-monetize, kailangan sa mga 15k o 20k na siguro yung mga followers niyo bago kayo ma-invite. Kasi pag marami na yung followers, mag-upload ka man ng ano dyan, kahit mga hindi masyadong maganda yung content niya, basta marami yung followers, marami na yung views yan, marami na yung makakita sa video niyo or photos niyo, kaya marami na magre-react. Lalo pag marami kayong mga kaibigan, mahilig kayo engage sa ibang mga content creator. Kaya unahin niyo muna yung pagpaparami ng followers. Huwag niyo intindihin muna yung ano, yung sana ma-monetize na ako, sana ma-invite na ako sa content monetization, tapos pag na-invite na, tuwang-tuwa tulad ng ginawa ko, tapos mapatalon ako sa sobrang tuwang-tuwa talaga ako, tapos inabot ng 3 days, wala man lang akong earnings. Nag-upload ako ng photos, text, reels, videos, wala akong earnings ni sentimo. Talagang wala. Dumating ba sa punto na wala ako ng gana? Talaga nawala na ako ng gana na mag-upload. Kaya nag-focus na ako dun sa YouTube ko. Sa YouTube ko kasi consistent naman yun, magandang kitaan dun, sa magandang views dun. Konting upload mo lang, kahit mababa yung subscriber mo, marami kang views. Nawalan ako ng gana kasi yun na nga. Pero nung tinry kong sundin yung mga payo ng ibang mga matagal na content creator, talagang totoo, mayroon talagang magandang resulta. Kasi nagulat nga lang ako, upload ako ng photos, tapos engage ako lahat, babat tumadaan sa akin, count me in, let's go, let's grow, yan. So, kahit walang hindi naman doon yung hindi naman parte ng content nila yung comment ko, katulad lang yung comment ko, tapos kinabukasan tinignan ko kung may dadagdag sa earnings ko. Kaya yun ang dapat yung gawin. Huwag niyo muna intindihin yung yung makapag-upload kayo ng marami. Hindi, isa-isa lang, kunti-kunti lang. Mag-upload kayo ng isang reels, isang araw, isang videos o isang photos. Yan, mas puro lang kayo, mas importante talaga may pag-engage kayo sa ibang content creator. Kaya lahat na sa ito, payo ko sa lahat ng mga baguhan dyan, huwag niyo munang madaliin yung ako nasabi sa inyo. Huwag niyo munang madaliin na excited kayo. Siguro yung iba dyan nagsisimba pa sa simbahan linggo-linggo para lang talaga ma-invite sa content monetization. Na alam ko, ikaw miso, alam mo yan. Ikaw na bago lang na-invite yan, relate mo rin yung naramdaman ko.
dinanas ko na tuwang-tuwa ako nung na-invite ako, pero talagang hindi talaga madali. No, sabi sa niya, kailangan nyo talagang pagsikapan talaga. Parang trabaho na rin talaga. Kailangan mo gusto mong kumita, kailangan mo siyang i-prioritize pag may bakanting oras. Talagang hanapan mo siya ng paraan paano mo talagang i-work out mo ng mabuti yung ano. Total naman, simula ka nila sa pagbablog. Bago ka na monetize, talaga grabe na yung paghihirap mo. Ngayon pa ba na-monetize ka na? Ngayon ka pa ba sa suko? Kaya tuloy lang tayo ha. Patayin so kapag pagdating ng araw, sabay-sabay tayong angat. Maniwala kayo sa akin. Lahat na niwala sa akin, mahirap pa rin hanggang ngayon. Bye-bye.